Please subscribe Ito Money Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng awayan. Bago po pala dumating yung birthday ni Jay Diwata, etong si Kalingap Dan ay nagkaroon po ng problema. Papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na kung saan si Kalingap Dan ay nagkaroon po pala ng problema bago po dumating etong birthday ni Jay Diwata. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Hana. Ayun portahan po natin Kalingap Hana. So yung support bang pinapakita ng pamilya mo sa'yo ngayon sa career mo, sobrang laki ng epekto sa'yo? Oo naman, malaki ang epekto nun sa suporta ni Kuya Brooks, si Mama, yan nila Tita Elena at lahat. Talagang nakakatulong na mas na ginaganaan tayo sa ginagawa natin bilang isang charity vlogger. So pag dumating ba ang araw na may pamilya ka na at may mga taong pinagsasalitaan ng di maganda ang asawa at anak mo, nananahimik ka lang ba? Ipagsasadyos mo na lang ba yun? Depende sa sitwasyon, kung kailangan pagpatulan o masyado ng sumusobra na. Pero syempre hindi naman agad-agad tayo papatol ng Hindi natin masabi, depende sa sitwasyon. Kasi yung emosyon mo minsan di mo rin makokontrol. Lalo na pag naapektuhan yung mga mahal mo sa buhay, nadadamay, yun. Pero hanggat maaari, huwag na lang patuloy, lalo na pag walang kwenta. Kasi mga wala namang ambag sa buhay natin. Kaya huwag na silang pansinin. So kasi madami ako nakikitang comments dito na si Kuya Brooks daw ay kuda ng kuda at pumapatol pa sa babae. So siguro, opinion ko lang, yung mga ganun tao siguro hindi sila pinagtatanggol ng mga tatay nila or asawa nila, kaya ganun siguro sila kadaling magsalita kay Kuya Brooks. So paano mo hinahandle ang bashing? For sure nasasaktan ka kapag nakakabasa ka ng negative comments. Anong ginagawa mo para malipas or kumontrol yung na-feel mo? Hindi naman kasi natin masasabi kung totoo ba yung mga pictures na nandun sa kanila. Kaya hindi natin alam kung sila ba talaga yung mga nagsasalita ng mga kung ano-ano sa atin. Kaya inisip ko na lang yan, may masabi lang, may mga makapanakit lang ng kapwa, ganun lang. Parang lang sila, wala silang pakialam sa sinasabi na hindi nila pinag-iisipan. Kaya hindi ko na rin sila pinapansin. Parang hindi ko na lang dinadamdam para hindi maapektuhan. So ano namang masasabi mo sa setup ng pamilya natin? Tingin mo ba ganun ka-disturbing ang setup natin to the fact na pinagtutuunan ng pansin ng mga chismosa? Sa mata siguro nila medyo hindi maganda dahil yun nga, yung asawa tapos yung past and present magkasama. Pero ang importante naman maayos ang inyong kalagayan, ang sitwasyon, mga relasyon nila. Okay naman, hindi naman nagkakaroon ng problema. Okay lang. Pero syempre, maganda pa rin na magkaroon kayo ng sariling tirahan. At yun naman yung plano nila, Hana, na magkaroon ng magrenta sila dito. Kaya yun, huwag na lang sila makialam. Wala man silang hindi man sila nadadamay. Kaya paano nakikita nila, na lang sila, huwag na lang sila magsalita ng mga hindi magaganda. So anong nararamdaman mo kapag pinuputak din nila ng negative comments, Kuya Brooks? Alam ko naman lang yan si Kuya Brooks. Hindi naman niya siguro pinapakita talaga na naapektuhan siya. Pero pag sumagot naman si Kuya Brooks, ibig sabihin na pinagtatanggol niya lang or may katwiran naman, may pinaglalaban si Kuya Brooks. Ganun. Kaya, pero hanggat maaari, huwag nang pansinin kasi mas lumalaki. Mas nagmumukha pang mas nagiging bumabaliktad dahil sa pag nagagalit na si Kuya Brooks. O kahit sino naman dyan, pag nadala ng emosyon, hindi na natin napapansin yung mga nasasabi natin o nagagawa. Pero actually nakakalungkot kasi minsan parang binabaliktad pa nila. Kasi kapag nag-react ng ganun si Kuya Brooks, parang si Kuya Brooks pa ang may mali. Hindi nila tinitignan na ba't nag-react ng ganun si Kuya Wala Brooks. pangit sa social media magalit o maging emotional. Pakita ng totoo. Kasi lahat yan ay mga one-sided or may mga kung anong paniniwala nila, ganun na yun, hindi na magbabago yun kung ganun yung tingin nila sa'yo. Kaya sa social media dapat maging matibay,
Diba? Huwag pansinin yung mga ganong klaseng bagay. So bilang kilala mo na si Mama Gemma, tingin mo paano niya na-handle yung sitwasyon na meron tayo ngayon? Totoo naman yan si Mama pag di niya gusto. Hindi naman niya magtatagal or hindi niya sasama. So dito nag-i-enjoy siya, masaya siya. Dito na ako kung saan sila masaya kasi kailangan din naman nila maging ma-relax. Diba? Di naman sila na-stress dito sa samahan nila. Kaya kung saan sila masaya, edi support na lang din natin. Ganun din naman sila sa amin. Yung po yung ating pong thumbnail ay bago mag-birthday si Jay Diwata ay nagkaroon po pala ng problema. Etong si Kalingap Dan. Totoo naman po yun, ano? Yung mga nakaraan, ano po, hindi naman po kaila sa ating lahat na talagang nagkaroon ng parang problema. Ano po, etong si Kuya Brooks, siyempre, ay ganun din si Kalingap Dan. Kasi papa niya po yan eh. Ano, at sa video pong ito ay malalaman po natin, ano, dito po ay may mga katanungan si Kalingap Hana na related po doon sa kanilang pamilya at tungkol po doon sa nangyari. Ano po, at dito nga ay napag-alaman po natin ano kung merong anong ugali etong si Ate Elena, no? Kung hindi niyo po napanood dito sa aking video clip na kinuha, ipuntahan niyo po yung YouTube channel ni Kalingap Hana. At doon po ay mapapanood niyo ng buong buo ano po ang video ito at talagang napakaganda ng mga tanong ni Kalingap Hana ano, tungkol po doon sa kanilang pamilya, no? Tinatanong niya po ay dito kay Kalingap Dan, ano po. At yun ano, si Ate Elena ay yung pangalawang asawa ni Kuya Brooks, ano po. At sinagot naman ni Kalingap Dan, ano, na sabi niya ay napakabait daw po ni Ate Elena, ano po. At lahat po dito ay tinanong kung ano pong merong ugali kagaya ni Kuya Brooks. At sinagot po yun ni Kalingap Dan na maayos namang ama etong si Kuya Brooks. At ganoon din po si Ma'am Gemma, ano, na talagang nandoon po lagi ang pagsuporta po sa kanila, ano. Kaya nga po si Ma'am Gemma ay nasa diet eh. Dahil po sa pagsuporta siyempre doon sa kanyang mga anak. At sabi nga po ni Kalingap Dan, kung hindi naman daw po masaya si Mama Gemma doon po sa diet, ay aalis na daw po yan doon sa diet, ano, at hindi na raw po pupunta. Pero nandoon talaga na tumatagal si Ma'am Gemma. Ang ibig sabihin ay talaga nag-i-enjoy si Ma'am Gemma dito sa diet, ano. Kasi nung nakaraan po naging parang usapan, ano, napagtismisan po kasi ang buhay nila Kalingap Dan, ano, nila Kuya Brooks. Ano po na ang sabi ay parang magkakasama sa isang bahay etong sila Ma'am Gemma, ano, at saka etong asawa ngayon ni Kuya Brooks na si Ate Elena. Ay wala naman pong problema yon. Para sa akin, ano, wala pong problema yon. Ano, kasi maayos naman po ang kanilang pagsasamahan. At talagang nandoon po ang respeto nila sa bawat isa. Ano po, kumbaga ay bago naman po dyan tumira si Ma'am Gemma, ay talagang meron na po yung pag-uusap. Ano po. At talagang nakikita naman po natin na itong si Ma'am Gemma ay nag-i-enjoy naman doon po sa diet. Ano po na kasama ang kanyang buong pamilya. Ano po, at hindi minsan niya hindi ko po nakakitahan si Ma'am Gemma na nalungkot po siya eh, ano, doon po sa bahay ni Kuya Brooks. At talaga nandoon nakikita po natin na masaya po siya. Ano, maging yung bunsong anak ni Kuya Brooks na si Almion, kung ituring na nga ni Ma'am Gemma ay para na rin niyang anak. At ganoon din naman po si Ate Elena, ano, talagang ang respeto niya sa mga anak ni Kuya Brooks, ano, maging kay Ma'am Gemma ay naandon. Kaya hindi po dapat naging issue yan eh. Ano, sapagkat wala naman pong problema. Napakaganda po nung samahan. Ano po, doon lang po natin mapapatunayan na talagang professional, ano po, ang ugali ng bawat isa. Ano, at nandoon po talaga ang respeto ng bawat isa. Ano po, kasi kung walang respeto ay talagang mag-aaway-away po yan. Ano, pero minabuti ni Kalingap Dan at ni Kalingap Hana. Kaya ang sabi niya ay parang naghahanap na ng bahay etong si Kalingap Hana. Nang sa ganun ay makalipat. Ano, siguro po para wala ng issue, ay gano'n na lang ang ginawa nila Kalingap Hana. Ano po. Pero wala, para sa akin wala pong problema yon. Mas okay nga po yun, ano, na magkakasama po sila hanggat nandoon, ano po, na masaya po sila at nagkakaintindihan sila, ano, at nandoon po ang respeto sa bawat isa.
ay wala pong problema yon. Ano po, eto lang naman talagang iba. Ano, na walang magawa sa buhay, kundi makialam sa buhay ng may buhay. Ano po, ang gumagawa ng issue. Ano po, pero para sa akin ay talagang maayos naman ang lahat. Hindi po dapat gawa ng issue. Ano po, at na yun na, ano, dito po ay sabi nga ni Kalingap Dan ay hindi naman daw po alam ang nangyayari sa loob ng 24 oras. Kumbaga, ang basehan lang daw po ng mga